Wellman TV. Marshal Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 566. Hindi umaatres ang mga bayani. Si Gatlan, na gumugol ng mahabang panahon sa paglipat sa mga piling tao, ay naging bihasa sa maingat na pagharap sa mga sitwasyong nakakagulat. Dahil sa background ni Marshal bilang isang opisyal ng militar, malinaw na hindi siya ordinaryong tao. Nilalayo niyang patuloy na subukan ang reaksyon ng magkapatid na McKay upang malaman ang pinakamahusay na paraan upang magpatuloy sa issue. Mr. Zane, ano ang sanhi ng mga pinsala at pagkamatay ng 4 na bodyguard mula sa Fiores? Zane shrugged casually, bakit hindi ka magtanong at alamin? Ngumiti si Gatlan at nagpatuloy, kilala mo ba si Marshal noon? Patuloy, kilala mo ba si Marshal noon? Bago pa makasagot si Zane, naputol ang sasabihin ni Catherine, not at all. As the general manager here, why are you waste talking with US? Let me make it clear, my family has no stance on this matter. Mabilis na sinabi ni Gatlan, sige, sige. Paumanhin, Ms. Catherine. Napagtanto kung hindi tama na magkahalo sina Mr. Zane at Ms. Catherine sa mga bagay na ito, hehe. Sa puntong ito, naisip na niya kung paano haharapin ang sitwasyon. Nilinaw ng mga reaksyon ng magkapatid na McKay na wala silang intensyon na suportahan si Marshal. Hudyat ito na maaari na niyang ituring na kalaban si Marshal. Mabilis niyang narating ang pribadong silid at may awtoridad na nag-utos, Marshal Ortega, ako ang general manager dito. Ang pagdudulot ng gulo sa lugar na ito ay nagpapakita na ikaw ay may lakas ng loob. Sumuko ka na. Bitiwan mo si Mr. Jeb. Kung hindi, gagamit kami ng malakas na pagpigil upang labanan ang iyong mga mapanganib na aksyon, kahit na sa punto ng nakamamatay na puwersa. Ha, pinagbabantaan mo ba ako ng karahasan? Sa tingin mo ba talaga kaya mo? Tumangala si Marshal kay Gatlan, nagpakawala ng malamig na singhot. Kinilig si Gatlan, do you realize where you are? This belongs to Mr. Elliot from the North Lore residence. Casual na pinunasan ni Marshal ang kanyang mga kamay at itinaas ang isang kilay, sinabing, then tell Elliot to come see me. Ano? Natigilan si Gatlan sa kanyang katapangan. Nag-aapoy sa galit, tumawa siya ng mapait, sige, ang lakas ng loob mo. Wait lang. Sinipa ni Marshal ang sikmura ni Gatlan at sinabing, kaawa-awa pagdating niya, mas mabuting handa kang magmakaawa habang buhay. Kabanata 566. Hindi umaatres ang mga bayani. Si Gatlan ay pinalipad pabalik, na bumagsak ng husto sa lupa. Lumaban sa matinding sakit, nakuha niya ang kanyang telepono at tumawag. Samantala, sa Draconia Special Operations Military Region Command Headquarters. 4 na tenyente general, 5 pangunahing general, at 7 koronel ang tumangala sa harap ni Hunter. Nanatili si Hunter na nakatalikod sa mga nagkukumpulang opisyal, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pulang dugo na bandila ng Special Operations Military Region para sa isang mahaba at tahimik na sandali. Sa wakas ay humarap siya sa mga sundalong natipon sa harapan niya. Nakatanggap ako ng impormasyon tungkol sa insidente sa Springbrook Mall. Bagamat hindi direktang pumirma si Zane mula sa Wisteria Residence, inutusan niya ang ilang matataas na opisyal sa ilalim ng kanyang command na sama-samang iulat ang mga aksyon ni Marshal sa mall. General Grayson, kahit na hindi ka opisyal na bahagi ng aking Special Operations Military Region, naruroon ka bilang saksi. Colonel Wright, Colonel Cross, pinatawag ko kayong dalawa rito para marinig ang inyong mga pananaw sa bagay na ito. Bago pa makasagot sina Jack, Freya, at Talia, humakbang si Silas, commander ng Warwolf Special Forces. Pasulong. Commander Baxter, pahintulot na magsalita. Ang mga aksyon ni Mr. Ortega ay ganap na makatwiran. Kung siya ay pinarusahan o pinilit na magretiro dahil dito, hindi namin ito paninindigan. Hinihiling ng buong Warwolf Special Forces na payagan siyang magpatuloy sa pagsasanay sa amin. Kung ang mga lumalaban sa kasamaan at nagpoprotekta sa hustisya ay pinarusahan, kung gayon nasaan ang hustisya sa mundong ito? Humakbang din si Freya.
Commander Baxter, nandoon ako sa buong insidente sa Springbrook Mall. Bagamat lumaki ang mga bagay, ang mga aksyon ni Mr. Ortega ay nagpapakita ng mga prinsipyong pinanghahawakan nating lahat sa ating puso. Kahit na hindi si General Ortega ay hindi na nakikibahagi rito, kami ni Talia ay hahakbang upang paksain ang mga kriminal na iyon. Ang mga aksyon ni General Ortega ay naglalaman ng paggalang sa mga sundalo ng Draconia at para sa hustisya mismo. Umaasa kami, Commander Baxter, na ang iyong desisyon ay hindi mapahina ang diwa ng lahat ng mga sundalo dito. Huminga ng malalim si Jack. General Baxter, kahit na hindi kumilos si Marshall, ang tatlong babaeng responsable sa pagkamatay ni Monica ay karapat-dapat sa parusang kamatayan sa ilalim ng batas. Ang aking pagsisiyasat ay nagpapakita na si Stephen ay nakagawa ng maraming mga krimen at dapat na harapin ang pagbitay ng matagal mo. Hindi ko maintindihan kung paano pinahintulutan ang isang tulad niya na mabuhay ng malaya ng ganito katagal. Ang pag-uugali ni Marshall sa pagkakataong ito ay may katuturan at ganap na makatwiran. Nagsasagawa lamang siya ng hustisya sa ngalan ng mga tao. Ako ay isang sundalo, at ako ay sumulong mula sa larangan ng digmaan, umuusad ng paisa-isa sa mga nahulog na katawan upang maabot kung nasaan ako ngayon. Ang bawat general dito ay nahaharap din sa mga panganib ng mga linya sa harap, inilalagay ang kanilang buhay sa panganib. Kung ibinuhos natin ang ating dugo sa larangan ng digmaan at ang ating mga pamilya ay mananatiling hindi protektado, iniwan na mahina sa pinsala mula sa mga gumagawa ng masama, kung gayon ito ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Wala na ang mga nahulog na bayani. Sino ang natitira upang bantayan ang kanilang mga pamilya? Ibinigay ni Marshall ang sertipiko ng kanyang opisyal ng militar, tumangging isali ang Special Operations Military Region, inilagay ang lahat sa linya upang protektahan ang mga asawa at lahat ng mga anak ng kanyang mga nahulog na kapatid. Ito ay isang gawa ng tunay na kabayanihan. Kung mali ang mga bayaning tulad niya, dudurugin ito ang diwa ng ating mga sundalo. Tumango ang Chief of Staff, Major General Caleb Walker. Matalino magsalita si General Grayson. Commander Baxter, 6 na araw na lang ang natitira bago ang final round ng Military Martial Tournament ng Special Operations Military Region. Ito ang mahalagang oras kung kailan kailangan ng Warwolf ang mga tao nito. Ang pagsingil sa mga commander sa labanan ay isang malubhang maling hakbang. Kahit na tournament lang ito, ang kalalabasan ay magdedesisyon kung mapapanatili ng Warwolf ang titulo nito. Sa isang buwan, gaganapin din ang International Military Martial Tournament ayon sa plano. Dahil sa aming mga kasalukuyang kakayahan, dapat alam ninyong lahat kung anong ranggo ang malamang na makuha namin sa International Military Martial Tournament na iyon. Sa loob ng 10 taon na sunod-sunod, ang mga resulta ng ating militar ay nakakadismaya. Nakakahiya at nakakasira sa ating moral. Commander Baxter, kailangan nating maghatid ng isang malakas na palabas ng ating lakas militar. Sa buong hukbo, si General Ortega lang ang may kakayahang baligtarin ang sitwasyon. Sa kanyang pagsasanay, tiwala ako na tatayo tayo sa internasyonal na paligsahan sa militar na ito. Bukod dito, inalis ni General Ortega ang mga kriminal sa Springbrook Mall, pinarangalan ng mga nasawi nating kasama. Siya ay tunay na bayani. Nilinga ni Hunter ang mga opisyal at sundalo sa command post. Chief Walker, tama ka. Kahit sino, o sa anong dahilan, ang ulat ni Marshall, ay hindi ito papansinin. Ngayong sumali na si Instructor Ortega sa Warwolf, siya ang aking sundalo sa ilalim ng aking pamumuno. Ang sinumang nagnanais na makapinsala sa kanya ay kailangang harapin muna ako. Hayaan mong linawin ko, si General Ortega ay isang bayani ng Special Operations Military Region. Ang mga bayani ay hindi umaatres. Wilson, nasaan si General Ortega sa sandaling ito? Sumulong si Wilson, nag-uulat kay Commander Batter. Si General Ortega ay kasalukuyang nasa Northern Business Plaza sa Brighton. Sumagot si Hunter, sinusubukan ba niyang tumakbo? Hindi mangyayari yun. Inutusan ko ang lahat ng matataas na opisyal sa Special Operations Military Region Command Headquarters, bawat koronel at opisyal,
at bawat elite na sundalo ng Werewolf na lumipad kaagad kasama ako patungong Brighton. Bilang commander, personal kong ibabalik ang ating bayani ng may pinakamataas na karangalan. Hindi nagtagal, nakatanggap ang militar ni Draconia ng isang agarang ulat ng aksyon mula sa mga espesyal na puwersa. 4 na military helicopter, na puno ng lahat ng nangungunang opisyal ng Draconia Special Operations Military Region, dumiretso sa Northern Business Plaza sa Bree. Kabanata 567 I Want You Dead. Sa alas 6:30 ng gabi, ang Northern Business Plaza ay kumikinang sa maliwanag na mga ilaw, puno ng aktibidad. 3 high-end na kotse ang pumasok sa VIP section at huminto sa harap ng entrance ng gusali. 8 bodyguard, nakasuot ng suit, lumabas mula sa 2 BMW na off-road na kotse at pamwesto. Sa magkabilang gilid ng pasukan, ang isa sa mga bodyguard ay mabilis na lumapit sa may box sa gitna at binuksan ang pinto. Isang marangal na mag-asawa ang lumabas mula sa marangyang sasakyan. Ang babae ay ang nakatatandang kapatid ni Jeb, si Karina Fiore. Ang lalaking katabi niya ay ang asawa niyang si Duncan Reddon, na bayaw ni Jeb. Kasunod ni Karina at ng kanyang asawa ay si Randy Beasley, ang general manager ng Early Learning Center kung saan pumapasok ang kanilang anak na babae, si Faye. Ngayon ay kaarawan ni Faye. Ito ay ipinagdiriwang sa Randy Sproutling's Early Learning Institute. Isang espesyal na birthday party ang isinaayos para kay Faye. Personal niyang pinuntahan ang Fiore residence para i-escort si Karina at ang asawa nito sa Northern Business Plaza. Malapit nang dumating ang ama ni Jeb, habang hinihintay niya si Ethan Shaw, ang apo ni Lord Southmere, na sumama sa kanya. Habang papasok si Karina sa lobby ng Northern Business Plaza sa unang palapag, narinig niyang may nagbanggit ng pagpatay sa ikalawang palapag. Mr. Beasley, narinig mo ba? May murder sa second floor. Hindi ba doon din matatagpuan ang Learning Institute mo? Natigilan si Randy. Pagtingin niya, napansin niya ang isang malaking pulutong na nagkukumpulan sa tapat ng kanyang Early Learning Institute. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang namamahala sa pasilidad. Nag-aalok ang Randy Sproutling's Learning Institute ng mahigit 30 klase para sa mga mag-aaral mula preschool, elementarya, middle school, hanggang high school. Ang lahat ng mga klase ay gaganapin sa ikalawang palapag ng Northern Plaza, bahagi ng Northern Grand Hotel. Ipinaalam sa kanya ng pinuno ng Learning Institute na ngayon lang nila nalaman ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kanilang guro sa preschool na sina Joanna Leaf. Pinatay ng kaibigan ni Joanna ang 4 sa mga bodyguard ng Fiore sa lugar, at si Jeb ay nasugatan ng husto. Ang namamahala sa Northern Plaza ay kasalukuyang humaharap sa sitwasyon. Gayunpaman, ang umaatake ay hindi kapani-paniwalang marahas, at si Gatlan, ang general manager ng Northern Business Plaza, ay brutal ding binugbog. Namutla sa takot si Randy nang marinig ito. Kung may nangyari kay Jeb o Faye ngayon, tiyak na maghihiganti ang Fiore sa kanya. Mrs. Karina, there's a major incident. Mr. Jeb inattacked by a thug. 4 na bodyguards ang napatay doon. Ha! Kumunot ang noo ni Karina, anong klaseng baliw ito? Sinong mangangahas na manggulo sa pamilya ko sa Brighton? Mabilis na pinalibutan ng 6 na matipunong bodyguard si Karina at ang kanyang asawa habang patungo sila sa ikalawang palapag. Pilit na pinaalis ng mga bodyguard ang mga tao at iginiya si Karina sa pribadong silid kung saan nangyari ang insidente. Nang makita niya ang eksena sa harapan niya, nakaramdam siya ng takot. Ang kanyang takot ay hindi sa mga patay na bodyguard kundi sa kanyang anak na si Faye. Randy, bilasan mo tingnan mo si Faye. Nagmamadaling pumunta si Randy sa preschool class at nakitang nakalock ang pinto. Sa loob, si Faye at ang iba pang mga bata ay ginagabayan ng isa pang guro habang kumakanta sila ng mga awiting pambata. Mrs. Karina, safe muna ang mga bata, at soundproof ang kwarto. Hindi pa nila naririnig ang nangyayari sa labas. Naging yelo ang ekspresyon ni Karina. Fine, babalik ako para sunduin si Faye mamaya. Nang makita si Francesca na nakaupo sa may pintuan ng private room. Nawala ang galit ni Randy.
Francesca, bakit ka nandito kung wala kang duty? Asan si Joanna? Nagsimulang umiyak si Francesca habang papalapit sa kanya. Mr. Beasley, si MS Leaf ay binubuli ni Jeb, at nagalit ang kaibigan niya kaya ginawa niya ito. Ano ang dapat nating gawin? Wuuu! Sigaw ni Randy, tumigil ka na sa pag-iyak. Isang mata sa mata. May pinatay ang kaibigan ni Joanna. Dapat silang managot sa krimen. Nakita niya si Jeb na namilipit sa lupa, nababalot ng dugo ang katawan niya. Lumipat ang kanyang tingin kay Joanna at Marshall sa malapit, isang malamig na panginginig ang dumadaloy sa kanyang gulugod. Ikaw pala. Ikaw ba ang gumawa nito? Habang nagsasalita siya, bigla siyang humakbang pabalik kina Karina at Duncan. Mabilis na paglilinaw ni Francesca. Mr. Beasley, si Jeb ang nagtangkang saktan si MS Leaf, at ang kaibigan ni MS Leaf ang pumasok para tumulong. Papatayin at patahimikin sana ng mga bodyguard ang isang tao, ngunit dumating si MS, ang kaibigan ni Leaf sa oras at ipinagtanggol ang kanyang sarili. Lahat ito ay para sa pagtatanggol sa sarili. Si Jeb at ang apat niyang bodyguard ang mga totoong kriminal. Pinandilata ni Karina si Francesca at nagtanong, Mr. Beasley, ito ba ang iyong guro mula sa institute? Mabilis na sumagot si Randy, umiling, hindi na. Francesca, dismiss ka na. Pareho kayong hindi kasali ni Joanna sa alinmang learning institute. Umalis ka ng classroom nang walang autorisasyon sa oras ng klase, na sumisira sa kasunduan na pinirmahan mo noong sumali ka. Kailangan din ninyong dalawa na magbayad ng penalty na 100,000 sa institute. Bukas, bibisita ang legal team sa bahay nyo. $100,000 penalty. Kasama ang kanyang ama sa ospital, ang pamilya ay nahaharap sa mga problema sa pananalapi, at kailangan niyang kumuha ng part-time na trabaho habang nag-aaral pa. Sa nakalipas na 6 na buwan, halos $10,000 ang sweldong kinita niya mula sa institusyong ito. Ngayon, hinihiling sa kanya na magbayad ng $100,000 bilang parusa sa paglabag sa kontrata. Mabilis na naglaho ang emosyon ni Francesca. Mr. Beasley, si Jeb ang nanloko kay MS Leaf, gusto daw muna niyang pag-usapan ang mga bagay-bagay ni Faye. Nasa panganib si MS Leaf at humingi ng tulong sa akin, kaya sumugod ako at muntik na akong masakal ng Fiores bodyguard. Ngayon, sa halip na suportahan ang sarili mong mga empleyado, pinapanigan mo itong mga kontrabida mula sa Fiores, hinahayaan silang i-bully kami at pinipilit kaming magbayad ng $100,000. Tao ka ba? Alam ng lahat ng tao sa Brighton kung anong klaseng tao si Jeb, ang dami niyang pinagsamantalahang babaeng estudyante at artista. Binubuli ng hamak na ito si Joanna. Tanggapin na lang ba natin? Ngumisi si Randy. This is the reality. Sinong nagsabi sa'yo na wala kang pera at walang impluensya? Ikaw, walang pera, anong karapatan mong sumigaw dito? Hintayin mo lang bayaran ang penalty. O talaga? Sa tingin mo may pera at kapangyarihan ka? Dahan-daang lumapit si Marshall sa kanya. Sa harap ko, hindi ka naman mahirap nobody. Biglang umatras si Randy. Ikaw, wag kang lalapit. Paano kaya ang daming SEM na katulad mo? Hayop ka at hindi ka karapat dapat tumayo. Ngumisi si Marshall hinawakan si Randy sa sinturon at itinaas siya sa lupa. Basag. Tumama ang tuhod ni Marshall sa baywang ni Randy ng buong lakas. B****starred ka. Naway magdusa ka habang buhay. Nagulat si Karina sa kanyang marahas na aksyon. You're thug. May ideya ka ba kung sino ang kinakaharap mo? Pinunasan ni Marshall ang kanyang mga kamay nang walang pakialam. I don't need to know. Ang inaalala ko lang ay sinaktan ni Jeb si Joanna, at gusto ko siyang patayin. Malamig na sagot ni Karina, so what if my brother sleeps with few college girls? Hindi ba sila naghahanap lang ng pera? Sa pagkakaalam ko, very generous ang kapatid ko pagdating sa pagbabayad sa kanila para sa mga ganitong bagay, hindi nagtitimpi. Gusto lang ni Jeb na magsaya sa upo ang iyon Joanna kung sa tingin mo ay napakaliit ng pera, sabihin mo lang. Mabibigyan ka namin ng ilang milyon, walang problema. Grabe ang gulo mo. Are you trying to get yourself killed? Isang malamig na ngiti ang sumilay. Here can have their tie,
Marshal, lips. Sa pamamagitan ng iyong loika, kung iaalok kita. Kasama mo. 100 milyon, ibig sabihin ba ng bawat tao? Ikaw. Thug. Tinawid mo ang pamilya ko. I want you dead. Biglang sigaw ni Karina. Wala pang ganoong kapangyarihan ang mga Fiores. Sagot naman ni Marshal sabay hawak sa buhok niya at hinampas siya sa lupa. Napuno ang buong bulwagan sa ikalawang palapag ng ingay ng masasakit na sigaw ni Karina. Kabanata 568 Hindi ako natatakot sa iyo. Ang lobby sa ikalawang palapag ng Northern Business Plaza ay tahimik at tense. Bukod sa pag-iyak ni Karina sa paghihirap, isang nakakabagabag na katahimikan ang bumalot sa hangin. Natigilan ang karamihan, natulala sa tindi ng mga kilos ni Marshal. Makalipas ang ilang minuto, nagsimulang magbulungan ang mga manunood. Wow, seryoso bang sinusubukan ng lalaking iyon na si Marshal na hamanin ang lahat ng mataas na lipunan ng Brighton? Sino ang lalaking ito, at bakit ang brutal niya? Actually inatake niya si Mr. Jeb and his sister, plus the general manager and the head of security here at Northern Business Visa. Nagpunta pa siya hanggang sa ipadala ang panganay na anak na babae ng prestihiyosong Kendall sa Brighton, si Michelle Kendall, na lumilipad. Ang taong ito ay may ilang seryosong nerbiyos. Siya ba ay wala sa kanyang isip? Anong ibig mong sabihin? Mukha ba siyang baliw sa'yo? Sa totoo lang, ang mga taong tulad ni Jeb ay madalas nakarapat-dapat sa isang mahusay na pambubugbog. Ang ilan sa mga mayayamang bata mula sa Brighton ay kadalasang nagtutulak sa mga tao, ngunit ngayon ay nakahanap na sila ng isang taong hindi uurong. Siya. Hinaan mo ang boses mo. Ayaw mong marinig iyon ng Fiores. Maaaring matapang si Marshal, ngunit mukhang ang pag-alis dito ng buhay ay halos imposible para sa kanya ngayon. Ang mga Fiores ay may makapangyarihang Southmere residents sa likod nila. Sa ngayon, walang imik ang asawa ni Karina na si Duncan. Mula nang sumali sa Fiores, hindi pa siya nakakita ng sinumang napakalakas ng loob na hamanin sila ng ganito. Alam ng lahat sa Brighton na ang pagtawid sa Fiores ay kasing ganda ng pag-akyat laban sa Southmere residents. Sa nakalipas na 2 o 3 dekada, sila ay nagpapatakbo sa ilalim ng proteksyon ng Southmere residents dito sa Brighton. Sinaktan mo si Karina. Ako. Isusumbong ko to sa tatay ko. Sigaw ni Duncan sabay kuha ng phone at galit na tinuro si Marshal. Tay, may nangyari. Sinalakay ng masasamang tao sina Jeb at Karina, at napatay pa ang 4 sa mga bodyguard natin. Inilagay ni Duncan ang kanyang telepono sa speaker. Ang boses niya, kasama ang boses ni Skyler, ay umalangaw-ngaw sa tahimik na lobby sa ikalawang palapag. May binugbog sina Jeb at Karina. Napuno ng nakamamatay na layunin ang malamig na tono ni Skyler. I'll make sure to tear him apart today. Teka lang, nasa lobby na ako. Tinapos ni Duncan ang tawag at minisyon si Marshal, malapit ka nang mamatay. Lumuhad, malamig na sambit ni Marshal. Biglang naramdaman ni Duncan ang napakalaking bigat sa kanyang balikat. Sa isang malakas na kulog, ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na marmol na sahig ng lakas. Sa sandaling tumama ang kanyang mga tuhod sa sahig, nagkapira-piraso ang kanyang mga tuhod. Bumagsak si Duncan, umiiyak sa sakit. Anong ginawa mo sa akin? Bitawan mo ako. Ang kakaiba at kakilakilabot na eksena ay nagpa-freeze sa lahat ng mga nanunood. Walang makapagsasabi kung ano ang ginawa ni Marshal sa kanya. Masyadong surreal ang buong sitwasyon. Makalipas ang 2 minuto, isang lalaking nasa edad 60 ang nagmamadaling dumaan sa karamihan. Sa likod niya ay May 20th kahangahangang bodyguard. Sa kung paano nila dinala ang kanilang mga sarili, malinaw na karamihan sa mga bodyguard na ito ay mga dating tauhan ng militar. Ikaw. Ang brute mo. Halos mapang-anga si Skyler sa gulat nang makita ang eksenang nasa harapan niya. Mabuti na lang at malakas pa rin ang kanyang katawan, at pagkatapos ng ilang di matapang na hakbang, nagawa niyang pakalmihan ang sarili. Hindi niya akalain nagagawa si Marshal ng ganoong katinding pananakit sa kanyang mga anak. Pinatay mo ang mga bodyguard ko at sinaktan ang mga anak ko. Walang paraan na aalis ka dito ng buhay ngayon.
Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong humingi ng tawad at tapusin ang sarili mong buhay. Bibilisan kita. Mahinahong pinunasan ni Marshall ang kanyang mga kamay gamit ang isang tuwalya, pagkatapos ay tumangala, at sinabing, "Sino ka ba? Hayaan mo akong turuan ka ng leksyon. Kahit sino o anumang hayop na maglakas loob na magsalita sa akin ng ganyan ay maaaring matanggal ang lahat ng kanilang mga ngipin at mauwi sa isang baluktot na bibig, o mawawalan sila ng buhay." Nanginginig sa galit si Skyler. "Fine, medyo nababaliw ka na." Bago pa siya makatapos ay nasa harapan na niya si Marshall, humawak sa kwelyo niya at naghatid ng isang brutal na sampal sa kanyang mukha. Nakaramdam agad ng pagkahilo si Skyler sa lakas ng sampal. Ang katapangan ng sandaling iyon ay nag-iwan sa lahat sa nakatulala na katahimikan. Sisirain nito ang buong Fiores. Ang 20 bodyguard ng Fiores ay mabilis na naunawaan ang sitwasyon, at si Elliot ay naglalakad na sa gitna ng karamihan kasama ang kanyang sariling mga gwardya. Si Skyler, na nakahawak sa kanyang namamaga na mukha, ay sumigaw ng maluwag, "Ako Elliot, sa wakas ay dumating ka na." Huminto si Elliot, tumingin kay Skyler, at sinabing, "Anong nangyayari, matandang Mr. Fury? Paano ka tumaba kamakailan?" Nanginginig sa galit si Skyler, tinuro si Marshall at sumisigaw, "Tinalo ako ng thug na yun. Hindi lang niya ako binugbog, pati ang anak ko. Higit pa dyan, pinatay niya ang 4 sa mga bodyguard ko. May nangyaring masama sa iyong plaza, at dapat mong ipaliwanag ito sa akin ngayon." Sinulyapan ni Elliot si Marshall, pagkatapos ay bumaling kay Skyler at sinabing, "Ano ba ang daldal mo? Bulag ka ba o ano? Ano ang nangyayari sa iyong pamilya, na nagpapakita sa aking Northern Plaza at nagiging sanhi ng lahat ng kaguluhan na ito? Kung patuloy mong ginugulo ang teritoryo ko, mapipilitan akong humingi ng paliwanag sa pamilya mo." Nagulat noong una si Skyler, saka napuno ng galit, "Ikaw? Sige, sasabihin ko sa tatay mo." Si Elliot ay sumenya sa kanya at sumagot, "Kahit na sabihin sa aking lolo ay hindi makabubuti sa iyo. Nagdulot ka ng gulo sa Northern Plaza ko ngayon, at kung hindi mo ipapaliwanag ang sarili mo, walang kapayapaan ang pamilya mo." "Sige, wait lang." Nawalan ng masabi si Skyler. Hindi niya akalain na walang paggalang si Elliot sa kanya. "Anong gagawin ng paghihintay?" sabi ni Elliot sabay turo sa kanya. "Hindi ako pinalaki para matakot sa'yo." Mabilis siyang lumapit kay Marshall. "Mr. Ortega, humihingi ako ng paumanhin para sa araw na ito." Tinabi siya ni Marshall. "Hindi ito ang iyong problema. Hayaan mo akong bahala," magalang na sabi ni Elliot. "Hindi na kailangan." Nag-alinlangang magsalita si Eljout, kaya nagpasya siyang tumabi. Tumangala si Skyler at napansing nandoon sina Zane at Catherine. "Mr. Zane, Ms. Catherine, pwede mo bang sabihin sa akin kung sino itong manggugulo?" Pinutol siya ni Zane, nag-flash ng isang maginoong ngiti. "Matandang Mr. Fury, kara-rating lang namin, kaya ito ang bagay sa iyo. Hawakan. Nandito ba si Ethan? Mr. Ethan will be here soon." Napagtanto ni Skyler na hindi makikialam si Zane, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang umatras. He cursed under his breath, bigo na ang lahat ay umatras sa tuwing may gulo. Anong nangyayari? Isang matangkad at mukhang mabagsik na lalaki ang lumakad sa gitna ng karamihan. Malamig ang boses ni Skyler habang nagsasalita, na parang may kausap na kapamilya. "Ethan, kasalanan ng lalaking yun." Tinapik ni Ethan ang balikat niya at tumango. "Naiintindihan ko." Nilingan niya si Elliot, "Mr. Elliot, anong ibig mong sabihin dito?" Tumaas ang isang kilay ni Elliot. "I was going to ask you the same thing." Mukhang wala kang balak magpaliwanag. Nagsalubong ang kilay ni Ethan. "Explain myself." "May pinatay. Ano pa bang kailangan sabihin?" Isang mata sa mata. "Kunin mo ang lalaking iyon na may apelyidong Ortega at ibigay mo sa akin para harapin siya ng Southmere residence." Napangisi si Elliot, "Ano ba ang iniisip mo? Ginulo ng mga hanggal na ito mula sa mga Fiores ang teritoryo ko, at ngayon gusto mong sirain ang negosyo ko. Kung hindi nila ako bibigyan ng paliwanag, ako na mismo ang susando sa kanila."
D asterisk man it, they're really testing my limits. Kabanata 569 na Mr. Trent Baxter ng Centauri Residence. Oh my, paano nangyari ang pagpatay dito? Tawag ng isang boses mula sa kabila ng karamihan. Mabilis na tumabi ang mga tao, na nagbigay daan kay Trent Baxter, ang ikatlong henerasyong tagapagmana ng mga Baxter mula sa Centauri Residence. Pinagmasdan ni Trent ang mga katawan sa lupa na may seryosong ekspresyon, pagkatapos ay tumingin kay Karina, Duncan, at Jeb, na nakaluhod sa malapit. Hindi ba ito Mr. at Ms. Fury? Bakit ka nakaluhod? Bago pa sila makasagot, malamig na pinutol ni Elliot. Trent, hindi ba dapat sa pag-aaral mo sa abogasya at pagpinta mo imbes na makialam dito? Sinaman siya ng tingin ni Trent. Hindi ako nakikialam. Nandito ako para imbestigahan at tasahin ang sitwasyon mula sa legal na pananaw. Ang Furies ay sumigla, na may pananabik na hinarap si Trent. Mr. Trent, you're studying law, can you appropriate punishment for murder? Di ba kamatayan? Sabihin. Ay ang matigas na sagot ni Trent, isang mata sa mata. Ang isang mamamatay tao ay dapat magbayad ng kanilang buhay. Kung walang parusa, ang lipunan ay guguho. Skylar's eyes light up with hope upon hearing that, Mr. Trent, paano itong marshal na pumatay sa 4 sa mga bodyguard ko at umatake sa mga anak ko? Ano ang dapat mangyari sa kanya? Si Ethan, na tahimik na nanunood, ay tumanggaw kay Trent bilang pagsang-ayon. Sa kabila ng bihirang mag-cross ang landas, kinilala ni Ethan na si Trent, bilang apo ni Lord Centaura, ay may mahalagang katayuan. Kilala sa kanyang hilig sa batas at oil painting. Karaniwang umiiwas si Trent sa mga intriga ng maharlikang pamilya, lalo na sa mga araw na ganito. Kakaiba ang presensya niya rito. Mr. Trent, sabi ni Ethan, na sinalubong ng tingin ni Trent. Ang iyong kaalaman sa batas ay lubos na iginagalang. Kaya, ano ang iminumungkahi mong gawin natin ngayon? Napakunot ang noo ni Trent, muling sinulyapan ang mga katawan at ang tensyonado na mga tao. Well, ngayong araw. Ang pagpatay ay naitatag na, ngunit mahalagang kilalanin na ayon sa batas, mayroong iba't ibang uri ng pagpatay, nagsimula si Trent. Sa batas, mayroong intentional murder, manslaughter, at self-defense. Sina Skylar, Ethan, at Zane ay lahat ay tumingin kay Trent, inaasahan ang kanyang ekspertong paghuhusga. Lumapit si Zane, tinutugunan siya, Mr. Trent, mula sa iyong legal na pananaw, anong uri ng parusa ang dapat harapin ni Marshall para sa mga aksyon ngayon? Tumingin si Trent kay Marshall, ngunit galit na pinutol ni Elliot, Trent, naiinip ka ba o ano? Bakit ka dito? Umalis ka na lang. Kalmadong umiling si Trent. Mr. Elliot, huwag kang mapagod. Nandito lang ako para magbigay ng walang kinikilingan na paghuhusga sa nangyari ngayon. Pag-usapan natin ito ng makatwiran sa halip na palakihin ang hidwaan. Kung mag-aaway pa tayo, lalo lang lumala. Yan ba talaga ang gusto mo? Si Mr. Ortega siguro ito. Lumingon siya kay Marshall, nakasalubong ng tingin niya ang malamig, mabagsik na mukha ni Marshall, at bigla siyang umatras. Mr. Ortega, sinusuri ko lang ang sitwasyon ng objectively, hindi pinapanigan, kaya hindi na kailangang maging magaspang sa isa. Meg. Parang ako yung tipong nakikisali sa walang dahilan. Tinulak siya ni Elliot palayo, bamulong, beat it. Mr. Ortega doesn't have time for you. Malamig na sumingit si Skylar, Mr. Elliot, let Mr. Trent speak, pwede ba? Itinulak ni Trent ang kamay ni Elliot at sumagot, Elliot, hindi ka ba makapag-isip sandali? Tigilan na natin ang pagtatalo ng walang taros at hawakan ito ng may legal na kaalaman, okay? Kasabay nito, nagpatuloy si Trent, ang sinadyang pagpatay ay nangangailangan ng isang buhay para sa isang buhay walang pahinga sa ilalim ng batas. Para sa pagpatay ng tao, gayunpaman, ang parusa ay nakasalalay sa kalubhaan ng mga pangyayari at sa buong hanay ng mga kaganapan. Mayroon ding isang uri ng pagpatay na walang legal o kriminal na pananagutan, pagtatanggol sa sarili, dagdag ni Trent. Malamig na tiningnan siya ni Elliot, so, anong klaseng pagpatay sa tingin mo ang ginawa ni Mr. Ortega ngayon?
Umiling si Trent, alam ko lang ang resulta, hindi ang motibo o pangyayari. Para matukoy ang uri ng mga aksyon ni Mr. Ortega, kakailanganin nating suriin ang footage ng surveillance. Tumango si Zane bilang pagsang-ayon, oo, kunin natin kaagad ang footage mula sa ikalawang palapag. Sinulyapan ni Elliot si Marshall, hinahanap ang kanyang pagsang-ayon. Walang pakialam na sagot ni Marshall, hayaan mo silang dalhin. Itinaas ni Trent ang isang USB drive. Dala ko na yung footage. Bumaling siya kay Elliot, gayunpaman, dapat kong babalaan ka, ang mga bodyguard ko ay hindi eksakto. Banayad ang ugali, at kung minsan ay hindi ko sila makontrol. Kumunot ang noo ni Elliot, anong kinalaman niyan sa akin? Napabuntong hininga si Trent. Well, nung nagpunta kami ng mga bodyguard ko para kunin yung footage, hindi kami binigay ng mga security guards, kaya pinatumba sila ng mga bodyguard ko. Pero huwag kang mag-alala. Akuhin ko ang buong responsibilidad para dyan at maaari nating pag-usapan ang kabayaran mamaya. Sa ngayon, tumutok sa mga kaganapan ngayon. Pagkatapos ay ipakita sa akin ang footage na. Matiyag ang hiling ni Elliot. Tumango si Trent, nakaset up ito para maglaro sa mga promotional screen sa ikalawang palapag. Panoorin natin ito ngayon. Sa ilang segundo, ang bawat screen sa bulwagan sa ikalawang palapag ay nagsimulang magpakita ng footage mula sa sandaling pumasok si Jeb sa bintana ng silid-aralan. Hindi lamang ang mga eksena sa koridor ang nakikita, ngunit ang nakakagulat, ang mga footage mula sa loob ng mga pribadong silid ay ipinakita din. Lumalabas na nag-install si Elliot ng mga discrete camera sa mga pribadong silid bilang pag-iingat upang may dokumento ang anumang mga insidente. Ang mga pag-record na ito ay karaniwang pinananatiling secure upang matiyak ang privacy at kaligtasan, ngunit ngayon, ibinunyag nila ang lahat. Si Elliot lang, kasama ang general manager at ang pinuno ng seguridad, ang may access sa footage na ito. Nang ipakita sa surveillance video na sinusubukang ipilit ni Jeb ang kanyang sarili kay Joanna sa pribadong silid, isang kolektibong hingal ang kumalat sa karamihan. Itong si Jeb ay talagang halimaw. May naiinis na ungol. Ang 4 na bodyguard ay totoong namatay para sa wala. Matapos mapanood ang video, naunawaan ng lahat na ang kaguluhan ngayong gabi ay ganap na kagagawan ni Jeb. Ngayon, isang bagong tanong ang gumugulo sa isipan ng lahat. Ano ang tunay na layunin ng Trent mula sa Centauri Residence na maisakatuparan sa lahat ng ito? Kabanata 570 Hindi kita hahayaang umalis dito buhay. Kabanata 570 Hindi kita papaalisin dito buhay. Hindi na hinintay ni Trent na may iba pang sumigaw at desididong nagsalita. Noong pinatay ni Marshall ang find bodyguard ngayon, ang gwardya na iyon ay nasa akto ng pagpatay. Kung hindi nakialam si Mr. Ortega, tiyak na pinatay ng bodyguard na iyon si Ms. Maris the Kenny acted in self-defense. Ipinagpatuloy niya, bukod dito, sa isang mabilis na hakbang, ito ay halos pagtatanggol sa sarili mula sa isang legal na paninindigan. Ang pangalawang bodyguard ay umaatake kay Marge, at si Mr. Ramsey ay pumasok. Ang ikatlong gwardya ay umaatake kay Francesca, at si Mr. Ortega ay pinabagsak siya sa isang solong welga. Ang ika-4 na bodyguard, na nagtangkang umatake din, ay sinipa ni Mr. Raimi. Sa kabuuan, odd ang mga bodyguard ay aktibong gumagawa ng krimen na may layuning pumatay. Nakatugon ito sa unang kinakailangan ng pagtatanggol sa sarili. Ang mga kriminal ay nasa akto ng paggawa ng isang krimen na may layuning saktan. Ang mga aksyon ni Mr. Ortega ay upang protektahan ang mga biktima at kaagad, pinatupad na may isang solong tugon sa bawat oras. Sa legal, ito ay hindi mapag-aalinlanganan na pagtatanggol sa sarili. Sa legal na pagsasalita, dapat ituring na inosente si Mr. Ortega. Ang mga namatay ay ang may kasalanan. Idinagdag ni Trent, at tungkol sa kaiyahiyang pag-uugali ni Jeb, sinaktan siya ni Mr. Ortega dahil sa matinding galit ngunit hindi nagdulot ng nakamamatay na pinsala. Naiintindihan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, mamaya, nang si Karina ay ininsulto at nagalit sa kanya, si Mr. Ortega ay tumugon ng may puwersa dahil wala siyang ibang pagpipilian. Sa personal, sasabihin kong hinihiling niya ito.
Siya ay isang babae mismo, ngunit siya ay naglakas loob na magsalita ng mga karumal-dumal na salita. Kahit pinapanood ko ang eksenang iyon, parang gusto ko siyang sampilan sa screen. Isang mahinang tawa ang kumalat sa karamihan. Si Skyler, gayunpaman, ay nagalit. Napagtanto na dumating si Trent para ipagtanggol si Marshall, hindi noon, galit niyang itinuro si Trent, anong kalokohan ang binubulalas mo? Tumigas ang magiliw na ekspresyon ni Trent. Sinabi ko bang magsalita ka, Skyler? Hindi ibig sabihin na iniiwasan ko lang ang mga argumento ay kaya mo akong bastyusan ng walang kaparirikan. I'm discussing serious legal matters, and you dare say I'm talking nonsense. Ignorante ka ba o sadyang hindi marunong magbasa? Matalas ang boses ni Trent. Insultuhan mo ulit ako habang pinag-uusapan natin ang batas, at hindi ko hahayaang mag-slide. Napagtanto ni Scott na ang upa ay Tae-Jen Mai. Wei Youngman siya ang ride's apo. Ang ama, si Commander Hunter Hex, ay ang General sa Imperial Operations Military. Sa kabila ng pang-araw-araw na hitsura ng tren, maaaring hindi pansinin ng isa ang kanyang malakas na background. Nakuha ni Vendang Kyler ang titulong lifesaver ni Lord Southmere. Alam nila sa kaibuturan ng mga ito ay Sidekiler Kanjol. Ilang taon na ang nakalipas, habang naglilingkod sa puwersa ng pulisya, may tungkulin itong protektahan si Lord Southmere. Makatarungan ang pagtrato sa kanya ni Lord Southmere. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang ipakita ni Skyler ang kanilang tungkulin bilang tagapagligtas ni Lord Southmere, nagyayabang at kumikilos ng makapangyarihan saan man sila magpunta. Sa loob-loob niya, alam niyang siya ay tapat na lingkod lamang ni Lord Southmere. Sa harap ni Trent, naunawaan niyang wala siyang tunay na awtoridad. Gayunpaman, nagsimula ang kanyang pagmamalaki bilang isa sa nangungunang 5 mayayamang pamilya ni Brighton. With a defiant sport, Skyler said, "Fine, I won't argue with you. I'll call Mr. Cross from Investigation Division 7 to handle this." Mabilis niyang inilabas ang kanyang telepono at tinawagan si Simon. Sa kabilang dulo, sumagot si Simon sa malalim na tono, "Skyler, bakit mo ako tinatawag ngayon? Anong nangyayari?" Sumagot si Skyler, sabik na makakuha ng suporta, "Simon, ang tagal na. Madalas kong iniisip ang mga araw natin sa larangan ng digmaan." Pinutol ni Simon ang kanyang nostalgic na pagdaldal. "Skyler, ang mga araw na iyon ay kasaysayan. Thursday BC dumating lang sa point. May misyon ako sa loob ng 10 minuto, walang oras para sa maliit na usapan." Agad na binitawan ni Skyler ang kanilang yunil. "Simon, ang aking anak na lalaki at anak na babae ay malubhang nasugatan ng isang thug sa Northern Business Plaza, at ang aking 4 na bodyguard ay napatay. Ito ay isang malaking kaso, at gusto kong ikaw mismo ang humarap dito." Huminto si Simon. "Northern Business Plaza. Andan na ang team ko from Investigation Division 7. Evacuating the crowd per military orders. Sa loob ng 10 minuto, magsasagawa ng operasyon ang Special Operations Military Region sa plaza, kaya hindi ko na ito maasikaso. Sa halip ay magpadala ng ilang majors mula sa aming departamento." Mabilis na sumingit si Skyler, "Simon, medyo mas komplikado ang sitwasyon. Makabubuti kung makakarating ka. Instructor ng Special Operations Military Region." "Ano?" Nag-alinlangan si Simon. "Sinabi mo bang Marshall?" Kinumpirma ni Skyler, "Oo, Marshall. Napatay niya ang 4 sa mga bodyguard ko at siya ang dating chief instructor ng Special Operations Military Region." Huminto si Simon. "Okay, hold tight. I'll be there in 5 minutes. Ngumisi si Skyler. "Great, Simon. Inumin ko bukas." Pagkatapos, lumingon siya sa mga tao, malamig ang boses, lahat, papunta na si Simon mula sa Investigation Division 7 at personal na haharapin ito. "Kami ay mga kasama sa larangan ng digmaan, mga kapatid sa buhay at kamatayan." Sinaman niya ng tingin si Marshall. "Naglakas loob kang saktan ng pamilya ko ngayon. Hindi kita hahayaang lumayo dito ng buhay.
Sinulyapan niya si Ethan, na banayad na sinubukang sumenya sa kanya na huminto na, ngunit si Skyler ay lalo lamang nagsisikap. Isa. Pataas. Marshall, today marks your end. Sisiguraduhin ni Simon na haharap ka sa firing squad. Tumawa si Marshall, umiling-iling. Natatawa ako sa kalokohan mo minsan, parang baboy kang walang kaalam-alam. Paano pa nga ba nakaraos ang pamilya mo ng ganito katagal? Fine, dagdag niya. Hihintayin ko kung paano ako haharapin ng matandang kasama mo. Samantala, dumating sa Northern Plaza ang police team mula sa Investigation Division 7, kasunod ng utos na linisin ang lugar para sa operasyon ngayong gabi. 4 na helicopter mula sa Special Operations Military Region ang nakatakdang dumaong sa northern perimeter ng plaza sa loob ng 10 minuto. Ilang sandali pa, isang team mula sa Security Bureau 7's Police Division ang sumugod sa ikalawang palapag, sa pangunguna ni Captain Adam Caldwell. Sabik na humakbang si Skyler para batiin siya, ngunit sa kanyang pagtataka, hindi sila pinansin ni Adam, dumiretso na lang kay Marshall. General Ortega, magalang na sinabi ni Adam, si Kapitan Adam Caldwell mula sa Security Bureau 7's Police Division, nag-uulat upang matiyak ang iyong kaligtasan. Natarante si Skyler, hindi maintindihan ang nangyayari. Sa sandaling iyon, lumitaw si Simon, na mabilis na naglakad patungo sa kanila.